Dear Mama Colleen, ako si Nympha, 59 years old, merong 3 anak. 21 years old ako nang ipinanganak ko ang panganay ko. May trabaho pa noon yung asawa ko, pero walang araw po na hindi siya umuuwi nang hindi nakainom. Oh no! Kumbaga, naging habit niya na po ang uminom every after work. Hindi naman po issue sa akin yon, Mama Colleen, na uminom siya ng alak. Kumbaga hindi ko naman po siya pinagbabawalan. Kaya lang, araw-araw na lang, walang mintis na lagi pong may alak sa kanyang katawan na nakakairita din. May panahon na uuwi na lang siya ng bahay para matulog. Nilaruin ang kanyang anak, hindi na po niya magawa. Oh no! Hanggang sa naging 2 na po ang aming anak. Ganun pa rin. Nakiusap ako na baka pwede alalay lang. Kasi kailangan na rin naming pagkasyahin ang budget namin bilang 2 na lang kami or 2 na po yung aming anak. Pero sadyang matigas po ang kaniyang ulo. At dahil nga di na sumasapat ang kita noon ni Junior, sabi ko sa kanya na magbabalik trabaho na ako. Kailangan ko rin kumilos dahil iniisip ko paano yung mga bata. Ayoko magutom sila. Iniisip ko rin ang pag-aaral nila. Pumayag naman si Junior. Pero sa pagbabalik trabaho ko, lagi na lang siyang tamang hinala. Oh no! Nagagalit siya kapag nag-overtime ako sa trabaho. Ginagawan niya palagi ng issue. Minsan tuloy, parang gusto ko na lang na maghiwalay kami. Oh no! Kasi nakakarindi na yung pagseselos niya sa trabaho ko na wala namang dahilan. Wala namang basehan. Sa ikalawang pagkakataon, Mama Colleen, ito na nga naging rutina po ni Junior ang magselos ng walang dahilan. Oh no! Pero inuunawa ko na lamang hanggang sa nabuntis uli ako sa aming pangatlong anak. Patuloy pa rin naman ako sa pagtatrabaho. Tumigil lang ako nung nanganak na ako. May nagbago ba sa bisyo ni Junior? Wala pa rin. Kada gabi, inom pa rin siya ng inom. Hanggang sa na-stroke si Junior. Oh no! Sabi ko pa nga, bakit ngayon pa? Kung kailan kapapanganak ko pa lang sa bunso naming 2. It was a challenging days sa aming mag-iina, lalo na sa akin. Dahil kailangan kong alagaan ang bunso naming anak, sabay ng pag-aalaga ko kay Junior. Opo, nakasurvive po si Junior sa stroke. Pero hindi na po niya kaya pang bumalik sa trabaho. Kaya wala po akong choice kundi agad na bumalik uli sa work after my maternity leave. Ako na lahat sa gastusin sa bahay, sa mga pangangailangan ng mga bata, sa lahat-lahat. Hindi ko alam paano ko nakayanan lahat ng ito. But thank God, kinaya ko. Ito yung mga panahong napilay man ako sa katuwang, ipinagpapasalamat ko pa rin na hindi ako pinababayaan ni Lord. Hindi talaga. Mama Colleen, parang sinusubok talaga ako ni Lord. Dahil sa ikalawang pagkakataon, muling na-stroke si Junior. Oh no! This time, hindi na po niya na-survive. Oh no! Nagpaalam na po sa amin si Junior. Sabi ko okay na rin nang makapagpahinga na siya. Yan din kasi ang naging produkto ng halos araw-araw niyang pag-inom ng alak. Kumbaga parang binawian na siya ng panahon. Malungkot man sa kanyang pagkawala at mahirap man, pero wala. Kailangan ng mamaalam.
So totally, I am a single mom. Natataguyod sa 3 kong anak. Mas lalong hindi madali ngayon dahil nasa kolehiyo na yung mga anak ko. Grabe yung gastos, pabaon, mga pangangailangan nila. Gusto ko nang bumitaw minsan, gusto ko nang sumuko minsan. Pero sabi ko, kaya ko to para sa mga anak ko. Pero Mama Colleen, darating ka rin pala talaga sa mundong manghihina ka. Mapapagod ka. Na kailan ko kaya malalasap yung ginhawa? Yung ako naman. Yung sarili ko naman sana. Kailan kaya? Mama Colleen, nakagraduate na po yung 2 kong anak. Isa na lang. Then, gagraduate na rin ako sa pagpapaaral ko sa kanila. Mga panahong ito, nauso po yung FB. Naichika sa akin ng katrabaho ko na meron daw siyang kachat na ibang lahi. Suggest niya, bakit daw di ko subukan ng malibang-libang naman daw ako? Sabi ko, sige nga. Wala naman sigurong masama kasi biyuda na rin naman ako. Sabi ko, chat lang din naman. Yung mga anak ko naman, busy na sa kani-kanilang buhay. Hanggang sa eto nga may nakachat nga ako, si Trevor. Sa tagal naming magkachat, hindi ko namalayan, nauhulog na po ang aking loob sa kanya. Sabi pa niya pupunta daw siya ng Pilipinas para makilala pa ako ng lubusan. Siyempre, sinabi ko to sa mga anak ko. Pero, hindi ko inaasahan ang kanilang naging reaksyon. Na bakit pa raw ako nag-entertain? Bakit magbo-boyfriend na ba raw uli ako? Na makadiri, bakit ka makikipagrelasyon pa? Ang tanda mo na. Sabi pa nila sa akin, baka gamitin ka lang ng mga yan. Pera lang ang habol sa'yo niyan. Pero ramdam ko na hindi ganon si Trevor, Mama Colleen. Hanggang sa lumipas pa nga ang maraming buwan, tinotoo ni Trevor ang kaniyang sinabi. Pumunta siya dito sa Pinas. At ramdam ko na talagang seryoso siya sa akin. Sabi pa niya, she is looking for a Pinay wife daw talaga. Cause he heard a lot of good stories about Pinay wives. At balak niya rin akong dalhin sa ibang bansa. Pero laking kontra talaga ng mga anak ko sa pakikipagrelasyon ko kay Trevor. Ang dami ko pang masasakit na salitang narinig mula sa kanila. Ang landi-landi ko raw sa edad kong to, na hindi ko man lang daw iniisip ang sasabihin ng angkan namin, na bakit daw di lang daw ako makontento at marami pang iba. Naiintindihan ko naman ang pagmamahal nila sa kanilang ama. Ang akin lang, Mama Colleen, ngayon lang uli ako nakaramdam ng ganitong klaseng pagmamahal. Na baka naman pwede, ibalato na lang nila ito sa akin. Baka pwedeng ako naman muna this time, Mama Colleen. Total nagampanan ko na rin naman yung role ko sa aking mga anak. Napagtapos ko sila ng kanilang pag-aaral. At damang-dama ko how Trevor truly loves and respects me. Sabi ko pa sa mga anak ko, after all the sacrifices na ginawa ko for them, ayaw ba nila akong makitang maligaya muli?
Hindi ba talaga pwedeng ito na lang yung regalo nila sa akin? Pero matigas talaga sila. Pero tinuloy ko pa rin ang pakikipagrelasyon ko kay Trevor. Alam ko, ang tama para sa akin. Lahat sila napagtapos ko na ng pag-aaral, nagawa ko na yung obligasyon ko, panahon naman para sarili ko naman yung pasayahin ko. Lumipas ang 4 na taon pa. Trevor proved to them na mali sila sa iniisip nila sa kanya. I had a wonderful years with him at naranasan ko yung maging prinsesa sa piling niya na never kong naranasan sa namayapa kong asawa. Hanggang ngayon, 4 na taon na nga ang nakalilipas. Hindi pa rin kami okay ng aking mga anak. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na someday, maging okay na ang lahat. Maging okay na kami ng mga anak ko. Kasalanan ba ang piliin ko na muling maging masaya? Kasalanan bang muling maging maligaya? Muli, ako si Nympha at ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Kasalanan ba ang piliin natin na maging masaya muli? Para sa akin, hindi. Kasi happiness ang nagpapahaba po ng ating buhay. At kailanman, hindi ito naging kasalanan. Sabi nga kung saan ka masaya, suportahan ka. 'Di ba? Suportahan natin yung tao kung saan siya masaya. As long as wala naman siyang sinasagasa ang ibang tao, as long as nagawa naman na niya yung dapat niyang gawin, yung obligasyon niya. Kung finally, ito na yung moment niya to be happy again. Finally, pumula lalo yung puso niya dahil nabuhay uli ito, nabigyan uli ng kulay. Let's just support it. Kung ako yung anak ni Nanay Nympha, susuportahan kita, Nay. Hindi ako magiging KJ na anak sa'yo. Instead, I will support you all the way. Kasi dun ka masaya. Dun mas hahaba yung buhay mo. At mas matagal ka pa naming makakasama. Ka-winner, life is too short. Isa yan sa itinuro sa atin nung pandemya. Anong edad, kahit anong edad, walang pinipili ang kamatayan. Hindi natin alam hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. Bata, matanda, pwedeng kunin anytime kasi yung buhay natin hiram lang. Simpleng pagtawid mo, pwedeng ikawala mo. Naglalakad ka lang, mabagsakan ka lang ng glass window na meron tayong nabalitaan, di ba? Thank God, nakaligtas siya. Pero yung mga ganun na parang bibili ka lang naman ng load, na bigla kang na-aksidente, nawala ka na, yung mga ganun lang. Life is too short. Yung COVID, sino mag-aakala na COVID ang magiging rason para mawala ka sa mundong ito? So yung pandemya pa lang, tinuruan na tayo na we should value yung mga taong mahalaga sa atin. Habang nabubuhay sila, iparamdam natin how much we love them. Kasi nga maiksi ang buhay. Huwag natin ipagdamot sa kanila yung konting bagay na pwedeng magpasaya sa kanila. Ngayon, okay, nandun na tayo na nagwo-worry lang naman po yung mga anak eh. Ganun nila siguro kamahal yung nanay nila para protektahan nila sa mga pwedeng makapanakit sa kanila. That is given. Pero it's been 4 years. Si mama nyo na ang nagsabi na masaya siya. Parang prinsesa siya sa piling ni Trevor. 4 na taon na.
Bakit hindi nyo pa rin magawang payagan ng inyong ina? Oh no! Ano ba talaga to? Talaga bang ang kalaban ninyo yung naging desisyon ng nanay ninyo o yung sarili ninyo kasi hindi nyo matanggap na nagkamali kayo? Oh no! Hindi ninyo matanggap na, ay, teka lang, ang kontrabida ko 4 years ago, walang Diyo. Napahiya ako dun ah. Ano ba yung kalaban mo talaga? Yung desisyon ng nanay nyo o yung dahil sa pagiging madamot ninyo 4 years ago? Oh no! Di ba sabi nga nila, too much love will kill you. Sabi nga nila, yung sobrang pagmamahal, yung nakasasakal na pagmamahal, will kill you. Oh no! So yun lang yun. Again, wag na nating ipagdamot kay Mama Nympha. Itong kaligayahan, itong rason bakit masayang-masaya siya ngayon. Nahirapan siya noon. Oo, mahal naman niya yung tatay ninyo eh. Inalagaan pa nga niya, di ba? Tsinaga niya hanggang huling hininga ng papa ninyo. Imagine ninyo, maging isang single mom na meron na siyang 3 anak na pinapaaral, meron na siyang asawa pa na baldado, di ba? Oh no! Kinaya niya lahat yun. Ano ba naman yung regaluhan naman natin siya? Again, ito na lang. Life is too short. 59 na si mama ninyo. Huwag sanang umabot yung araw na kung kailan nakaburol na siya, tsaka lang kayo magsasabi ng sorry, mamahal ka namin. Hindi pa hulihan ang lahat. Kung kaya ninyong ipadama sa mama ninyo yung pagmamahal na ibinigay naman niya during those years na nag-aaral kayo, yung mga sakripisyo na ginawa niya sa inyo, please, habang hindi pa huli ang lahat. So for you, Mama Nympha, bata mo ko. Basta ako, suportado ako kung saan ka masaya. Matanda ka na, alam mo na po ang tama at mali. Hindi para magmarunong ako sa desisyon mo sa buhay. Thank God, baka nga si Trevor ang mas magpapahaba pa ng iyong buhay. Kawinner, yan po ang kwento ni Mami Nympha dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Nanny